kasi sa mundo ng mga tao eh. Hindi ko maipaliwanag. Parang kapag nakikita ko silang masaya, masaya din ako. Saan na naman nagsusuot ang aking si Sofia? Matutulad siya sa kanyang ina. Siya po ang anak ninyo? Oo, Apo. Ang aking anak. At ang nanay mo. Bakit ako pinarusahan ng amang hari? Pinatulog ka ni Valer para makalimutan mo sila. Na inibig mo higit pa sa buhay mo. Pero pinagpalit ka niya sa iba. Sabihin mo sa akin, paano ko sila gaganti? Ano ginagawa niyo dito? Mga isda! Kailangan na natin umalis! Mamatay na kayo! Hala, paano na po yung mga sirena? Sasaktan po ba sila ng mga tao, Lola? Ba naman pala yung mga isda eh. Pero Pipoy, nauna si Calypso eh. Kahit na, bad pa rin sila. Hindi, nauna si Calypso. Bad nga eh. Hindi. Oo. Naku. Huwag kayo mag-aaway, ha? O sige, itutuloy ko ng kwento. Mamatay na kayo! Takbo na! Bilis! Bilisin niyo! Bilis! Bilis! Halimaw! Mabuhay tayo, bilis! Halimaw! Bilis! Bilis! Ina? Sofia? Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Ayos lang po ako, Ina. Ano ba kasi pumasok dyan sa isip mo? At sinundan mo pa ako? Ina, gusto ko lang naman pong malaman kung saan po kayo pupunta eh. Hindi mo na sana ginawa yun. Ikaw tuloy ang napahamak. Pero Ina, kung hindi ko po kayo sinundan, hindi ko po malalaman kung anong ginawa ninyo. Kaya hindi ko po masisisi yung mga mangingisda kung bakit nagagalit sa atin. Anong ginawa mo, Calypso? Kasi po, nakita ko po si Ina. Inaakit niya po yung mangingisda eh. Tapos po, pinakain niya po sa malaking pugita. Totoo nga bang sinabi ni Sofia? Pero sila nagsimula. Ang mga lalaki mortal na yan, ang naunang manakit, manloko. Sa ating mga kagaya natin mga sirena, hindi ko sila mapapatawad. Pero Ina, hindi naman po lahat ng tao masasama. Kawawa naman po yung nadadamay ng mga inosente. Bata ka pa nga talaga, Sofia. Hindi mo pa kilala ang mga tao. Oo, may mababait. Pero pare-pareho lang sila. Manloloko. Mapanakit. Pasensyahan mo na muna ang iyong ina. Sofia, hayaan mo't kakausapin ko rin siya.
Calypso, huwag mo na munang damdamin ang sinabi ni Sofia. Tama ka. Bata pa siya para maintindihan niya ang mga ginagawa niya. Gusto ko lang naman maintindihan niya na delikado ang mga tao. At kung hindi tayo kikilos laban sa kanila, baka maunahan nila tayong patayin. Di ba yun ang sabi mo, Tia? Hayaan mo na muna. Makakaganti tayo. Kung natatandaan mo, malapit na ang gabi ng daluyong. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung tradisyon nating mga sirena na paglilipas ang 20 taon. Isa itong sagradong ritual kung saan makakaganti tayo sa pagdudumi na ginawa nila sa ating karagatan. Isang paghuhukom para magbigay ng hustisya sa pagsira nila sa ating tahanan. Sa susunod na linggo, siguraduhin ko magkakaroon ng malaking daluyong kung saan marami ang masasaktan at malulunod. At mangyayari ito sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Ay! Ano? Daluyong? Oo, at ngayon ko lang narinig yung tungkol doon. Kasi hindi pa tayo nabubuhay nung huling nangyari yun. Ako, hindi na tama to. Kailangan ko na talaga makausap si Ina. Hindi na tama ito. At bakit? Ano ang mali sa gabi ng daluyong? Aber? Lola, nag-aalala lang naman po ako sa mga inosenteng taong madadamay eh. Naniniwala po kasi ako na hindi lahat ng tao masasama, na may mabubuting puso. Kawawa naman po sila kung madadamay rin po sila. Sumama ka sa akin, Sofia. Kunin mo. Ano po ito? Hindi ba't palagi mo ipinagtatanggol ng mga tao? Ayan. Gamitin mo ang asul na perlas na yan. Nang magkabinti ka at maging tao ka na katulad nila. Pumunta ka sa mundo ng tao. Kilalanin mo silang mabuti. At ikaw mismo ang umalam kung gaano sila kasama at kasakim. Sinisigurado ko naman na pagbalik mo, makikiisa ka na sa amin ng iyong ina sa aming pinaglalaban. Paumanhin po pero hindi ko po matatanggap ito. Bakit? Inaalala ko lang po si Ina. Baka po mas magalit siya sa akin kung malalaman niya babalik ako sa mundo ng mga tao.
Ako na ang bahala sa iyong ina at sa iyong lolo. Oh. Yan. Bukas na bukas ay makakaalis ka na. Patutunayan ko sa inyong lahat na may mga taong mababait, na hindi sila dapat pinaparusahan ng mabigat, na may pag-asa pang magkaayos ang mga tao at mga lamang dagat. Pagdating mo sa lupa, saka mo kunin ang asul na perlas mula sa iyong kwintas. Lunukin mo ang perlas para ikay maging isang tao. Lumabas ang apo ko. Kanina umaga pa, mahal na hari. Nakita niyo ba kung saan siya pumunta? Hindi po eh. Pagpaman niyo po, mahal na hari. Patawad po kung hindi ko po siya nasamahan. Ay, naku! Alam niyo naman yan si Sofia. Sadyang malikot at saka pasaway ang batang yan. Huwag kayong maglala. Babalik din yan. Kaya mo to, Sofia. Kaya mo to. Excuse me? Ay, hindi ko kami bibili. Uy, mamaya, punta tayo dun ah. Mas maganda raw dun. Magandang araw po. Ako po si Sofia. Nagpunta po ako dito para ipaalam sa inyong lahat na may paparating na panganib. Ang gabi ng daluyong. Magkakaroon po ng malaki at malakas na daluyong. Kaya mag-ingat po kayo lahat. Umalis na po kayo dito. Daluyong? Ano yun?
Alam mo, miss, napaabaliw ka na. Opo, delikado po ang buhay niyo, kaya umalis na po kayo dito. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Eh, baliw ata to eh. Baliw. Alis ka na dito. Hindi po nasasabi Takot po pa ako kayo ng makatao. totoo. Nagtitri pa mo ata. Totoo po, sinasabi ko. Marami po akong mamamatay. Tayo, tara. Baliw yan eh. Uwi ka na. Baliw. Baliw. Malhari, ano na nangyari sa apo ko? Saan siya nakita? Nakita po namin siyang pumunta sa dalampasigan, sa mundo ng mga tao. Iwan niyo kami. Ma. Pumunta ka sa mundo ng tao. Kilalanin mo silang mabuti. At ikaw mismo ang umalam kung gaano sila kasama at kasakit. Sinisigurado ko naman na pagbalik mo, makikiisa ka na sa amin ng iyong ina sa aming pinaglalaban. Hindi lang ako naiintindihan ng mga tao. Tahan na, miss. Sino ka? Sino ka? I'm Liam. Sabi ko na nga ba eh. Tama ako. Hindi lahat ng tao masama. Yung iba, mabait kagaya mo. Hindi naman ako ganun kabait. Pero thank you. Pero para sa akin, mabait ka. Salamat ulit. Bakit ka ba umiiyak? May umaway ba sa'yo? Tara, hanapin natin. Gusto mo balikan natin? Let's go. Hindi. Kasi... Okay, alam ko na. Gutom ka pala. Yun pala. Yung dahilan. Narinig mo yun? Yes, oo. Kaya tara na. Sama ka na sa akin. May pupuntahan tayo. Wow! Oh! Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Oh, okay, okay. Easy lang. Sobra kaya itong gutom, ah. Okay. Oh! Okay ka lang talaga? Oh, let's go. Easy lang, ha? Anak. Anak. Calypso, anak. Huwag ka nang umiyak. Ipanalangin na lang natin na nasa maayos na kalagayan si Sofia nasaan man siya ngayon. Pero galit na galit ang mga tao ngayon sa ating mga sirena. Paano kung makita siya ng mga tao? Paano kung saktan siya? Paano kung patayin siya? Hindi mangyayari yun. Mahahanap nila si Sofia. Makakabalik sa atin si Sofia ng ligtas. Ngayon ko lang makakasama ang anak ko, Ama. Gusto kong bumawi dun sa mga panahon na hindi kami magkasama. Na maramdaman niya ang mga yakap ko,
at ang pagmamahal ko. Kahit bunga siya ng panluloko sa akin ng kanyang ama, pero mahal na mahal ko si Sofia. Ikamamatay ko kapag may nangyari sa kanyang masama. Kawawa naman sila, Prinsesa. Tsaka si Haring Valerio. Tama lang yan. Hindi sila magkanda o gaga sa kakahanap kay Sofia. Habang si Sofia naman ay masayang naglalamerda sa lupa kasama ng mga pinagtatanggol niyang tao. Madam, di ko kayo mag-gets eh. Alam niyo, parang may something sa mind mo. Konti lang naman kasi, tinan mo bakit mo pinabayaang maging tao si Sofia? Eh di, hala, parang binigyan mo na siya ng regalo nun. Napakahina mo. Napakahina mo. Hindi regalo yon. Ano ba yun? Patibong. Ayaw mo kumain? Patibong yun. Dahil meron akong hindi sinabi sa kanya. Tungkol sa perlas na asul. Oo! Magkakapa siya kapag ginamit niya ang asul na perlas. Tapos? Mamadali. Pero ang hindi niya alam, ang hindi ko sinabi sa kanya, oras na mabasa siya ng tubig tabang, babalik siya sa anyo na sirena. Ayan. Ito yung favorite ko, yung talakitok. Fresh pa siya, oh. Di ba ito din yung gusto mo? Actually, allergic ako sa seafood. Talaga? Sayang naman. Nakikita ko pa nga lang nangangati na ako eh. Gusto mo order na lang tayo ng iba? Gusto mo ng chicken? Ayun, okay sa akin yan. Kapag nangyari yun, makikita ng mga tao ang tunay niyang anyo. Pagpipiyastahan siya, sasaktan siya, papatayin siya! At pagkatapos nun, ang isusunod ko naman, si Calypso. Tayo sila! Ano naman magpatalo? Hindi, galit na ako. Di na ako natatawa. Boss, pa-order naman ng isang butter chicken. Mabubuhusan po ba ng tubig si Sofia? Magiging sirena pa ulit siya? Sana po hindi saktan ng mga tao si Sofia. Oo! Matatapon yung tubig. Tubig ka muna. Mukhang matagal pa yung order mo. Okay lang ako. Hindi pa naman ako nauuhaw. Turista ka ba? Ngayon lang kita nakita eh. Oo. Pumunta ako para paalalahanan ng mga tao na may paparating na daluyong. Pero hindi sila naniniwala sa akin. Pinagtatawanan lang nila ako.
Well, di naman sa pinagtatawanan kita, pero mahirap naman kasing paniwalaan yan. Wala namang balita or advisory. Saan mo ba nakuha yung balita na yan? May nagsabi ba sa'yo? Ano kasi, may nagsabi lang din sa akin. Mukhang taga dito rin. At mukhang nararamdaman niya yung galaw ng dagat. At naririnig niya sinasabi nito kahit hindi natin naririnig. Ganun ba? Baka posibleng totoo yan. Naniniwala ka sa akin? Ayaw mo kumain ng fish? Ayaw mo talaga? Ayoko. Wait, may barbecue. Pabili kayong barbecue. Ano yan? Tara, bili tayo ng barbecue. Oh, wow. Alam mo yan? Ano to? Isaw yan. Isaw. Parang dalawang isaw. Ito, ano yan? Pork barbecue yan. Try mo yan. Yung balan-balunan. Ah, sige nga po. Sarap yan. Sige, dalawang din na balan-balunan, manang. Ay! Stop! Di po, itubig! Bilis ako! Sinuhid na po namin ng mga kawal ang buong karagatan. Pero wala po talaga si Sofia. Baka nakita na siya ng mga tao. Baka pinatay na nila si Sofia. Sirena ka? Huwag kang matakot sa akin, hindi ako nananakit. Bakit hindi kaya kami magkatawang tao? Nang sa ganun, mahanap namin si Sofia sa lupa. Ikaw yung sirenang yun? Bakit? Ako yung batang nakilala mo dati. Talaga, ikaw yun? I think it's destiny na nakikita tayo. Bakit mo sinabing siya yung namit mo dati? Gagamitin ko siya para matupad ang dream ni Kuya na maitayo ang resort na. Ibebenta ko siya sa highest bid. Liam ang first love ko.